Hello, guys. After some few weeks nga ba? Yeah, weeks. After some few weeks and days, hindi tayo nakapag-upload sa ating channel. So, ito. Tayo ay nagbabalik para sa mga kwentuhang kalye ulit. Kwentuhang kalye lang to. Originally, marami talaga akong parang around 3, 4 videos yung na-record ko na. Kaso kasi, yung pakiramdam ko dun, it's not up to standards na parang ano lang siya. Ang dating kasi nun is ranting lang siya. So for me, hindi ko siya ma-upload dahil dun sa ano yun, sa point na yun. So ito tayo, nagbabalik ang inyong host sa podcast na ito. Hindi ko sure kung podcast ba to or something. So ito ang host nyo, si Call Wings. Nagbabalik. Hello guys. Ayan, marami tayong balita ngayon. May good news and mga bad news siguro. Madaming naging ganap sa buhay ko for the past few weeks. And baka ikukwento ko yan isa-isa dito. Ah, so ayun. Ano na nga ba? Ito na una natin. Ano nga ba life update ko? So currently, nakikita niyo yan, yung form na yan. It's a PhilHealth form. So ayun guys. Nag-email na sa akin si PhilHealth and sabi, i-prepare ko na daw yung mga requirements ko, which is so nice. So nice. As in, I mean, this is something na like ilang months. 2 months din, halos 2 months kasi December pa lang naghahanap na ako ng trabaho after nung exam ko. So ayun, na tanggap na ako dito. For contract signing na lang siya. Kailangan ko lang i-prepare yung mga documents ko na kailangan. So yan, yan ang aking i-prepare for this upcoming week. So next week baka magpa-medical na ako. Ayun. Tapos mga documents. Ang rant ko lang talaga dito sa mga documents ng government. Yung PDS, personal data sheet, it's an editable form which is Excel siya. So pwede ka mag-type and everything. But for this one, yung mga yan, yung mga files na yan, it's all in PDF. So, hindi mo siya may edit basta-basta. May edit mo siya, pero if you're not knowledgeable on how to edit this kind of file, ang gagawin mo lang is yung mga hindi marunong, yung may gagawin nila is pupunta sila sa mga website na parang PDF to Word. So, minsan pag inaano mo siya, kinonvert mo siya to Word, magugulo yung buong setup and everything. So, ang ginagawa ko, eto medyo matrabaho, ini-edit ko yung mismong PDF. So, gumagawa ako ng mga text lines and everything. So, nalagay ko siya isa-isa dyan. So, pag galaw natin, makikita nyo, ayan, oh, diba? Makikita nyo yan. Ini-edit ko siya isa-isa doon. So, ayun. And sobrang thankful ako kasi natanggap na ako in a sense. And din sa sa girlfriend ko. Congratulations to her kasi permanent na siya sa Department of Agriculture. Permanent na siya doon. Kaso ang layo ng office niya, it's around Taguig, I'm not sure. Basta malayo yung office niya. So baka every Friday susunduin ko siya and everything para pauwi ng bahay nila. Ayan, susunduin ko siya. Ano pa ba ang mga naging ganap natin? Yun yung unang update. Pangalawa is natapos ko na yung process ng aking TOR kasi hindi naman TOR, nung crediting ng aking mga subjects dun sa university ko. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ng proseso nila na sobrang unnecessary. Unlike dati, na sobrang bilis lang. Sobrang bilis. Um,
gawin mo is open mo yung portal mo, tapos kunin mo yung grades mo doon and everything. Tapos isi-send mo para proof na tapos ka na or pumasa ka na doon sa subject. Tapos i-attach mo yung mismong credit form na i-fill out mo. Tapos send mo lang sa kanila, magkakasama na yon. Then mag-wait ka for a few days for the update and voila, yung ano mo, subjects mo is credited na, tanggal na yung mga deficiencies mo. So, 'di ba? Mas madali. Compare ngayon, napupunta ka. And pagpunta mo, mangyayari is um wala doon yung mag-a-assist sa'yo. So, next day, babalik ka ulit. So, gagastos ka na naman ng pamasahe. Eh, sabihin natin, yung um, ang uwian mo is galing ka pang Bulacan or galing ka pa sa malayo. So, it will be a hassle for those people na pumunta. Oo, pwede nating sabihin na dapat nagtanong sila sa online. Pero kasi ikaw na busy rin, syempre yung utak mo is hindi mo rin naman makokontrol yung sa utak mo eh. Like, ang iniisip mo is gusto mo na siya matapos, so pupunta mo na siya agad. Then, makakalimutan mo na agad na to chat. Kasi may G-chat naman eh. Pwede mo i-chat yung mga staff doon. To chat those people na nandun sa faculty kung present pa yung tao or anything yan. Pero kasi hindi natin ma-accommodate yung iba nagmamadali na and everything. So, gusto nilang ma-fast track. So, pupunta at pupunta talaga sila doon sa university. So, eh, yung papel ko, nung una kong pinasa, it was a few weeks ago na siya, talagang 2 weeks ata yun. Nawala nila yung papel dun sa office. So, umulit ako ng submission, nagpunta ako, nagpapirma ako and everything. And, the funny thing is, parang it took me around 3 to 4 days pa ulit bago ko natapos yung mismong process nung uh, crediting lang ng subjects. Tapos I need to wait around 2 to 3 days para makredit yung subject ko. So, it was like 7 days then. Na-compare dati. At leisure, nasa bahay ka lang, process mo. And the thing is, ang nakakatawa, ang reason nila kung bakit nila pinagawa yon na kailangan physical or face-to-face para daw may copy yung student. The funny thing is, yung copy na yon is isasubmit mo dun sa registrar's office. Ang sabi lang sa akin ng registrar's office is picturean ko na lang daw kasi yun lang yung magiging copy namin. So in the end, wala ring kwenta yung sinasabi nilang para magkaroon ng copy yung student. 'Di ba? So, what's the freaking point of that? That's that's so freaking crazy. So, yeah. So, may madaling sistema, umalis sila doon sa madaling sistema and gusto nilang pahirapan yung students. Go. Pero yan, officially, tapos na ako. Officially, I don't have any deficiency sa aking portal. O, di ba? Achievement ko na naman yan. Nakaisa na naman ako sa aking mga achievement. So, yan. So, yeah. Yan. Um, so, ngayon, nag-process ako ng TOR ko kasi kailangan ko siya doon sa work. So, I processed it. Sana matapos na siya agad by next week. Sana makuha ko na siya by next week. Para, okay. Excuse me. Sorry guys, sorry. Sana matapos ko na siya. So, ayun lang, ayun. Yun yung mismo, ano. Uh, the funny thing is, nag-check ako. Kasi, online process yun. Process ko na siya, na ako. Which is easy. Diba? May easier way for them to process this shenanigans. So, ayun, na-process ko na siya. The thing is, di ba, chine-check ko yung mga, sorry, dilaw nung ngipin ko, guys. So, ayun.
um, tinitingnan ko kung ano pa yung mga documents na pwede kong kunin online. And I saw yung diploma, the diploma one. It's around 2,000 something plus everything, the shipping and shenanigans. I'm too poor to get that pa. So, yun. Pero, it's still, it's still okay kasi natapos ko na siya. All I need to do is kunin siya doon sa university and completely bayad na siya. Ang pinaka sinasabi ko na lang is bayaran yung mismong university para doon sa aking last semester. Kasi kulang na lang ako around 2,000. Yun na lang. Natapos ko na lang yon. So, yeah. Tapos, ano pa ba? Um, uh, ano pa ba ang ating mga ganap? Ano pa ba? Ano pa ba? Um, Yun yung pinaka ano ko eh, pinaka best na ano ko is natanggap na ako, which is so fucking nice. Magagawa ako ng vlog dun sa mismong office if ever. Um, Hindi ko sure kasi syempre 50-50 tayo din kasi with their Data Privacy Act or Data Privacy Law na inaano ng Philippines, kailangan nating i-follow yon due to we're going to handle data or personal data of every individual ng bansa kasi nandoon sa amin ang data ng bawat Pilipino na nakaregister sa PhilHealth. So, um, ano rin yan, security measures din nila yan. So, titingnan natin kung anong magiging ganap doon. Ano pa ba? Pero, most likely, hindi naman ako ano sa mismong office, mag-vlog. Siguro, around, dun sa lugar doon. Yeah. So, mga ganyan, mga ganyan. Malapit sa mall, sobrang lapit sa mall. Like, walking distant yung mall. So, yeah, okay lang. Um, Tapos, ano pa ba? Yun lang. Uh, it will be a good, experience din. And I hope, kasi yung kontrata ko is 6 months. Hindi siya 6 months, kasi yung 6 months na sinasabi nila is from January to June. Yun yung contract. Pero kasi mag-start ako if ever March. So, ang maging ganap is around March 1, mag-start na ako sa office and everything. Tapos, job order lang ata ako. JOC yan eh, JOC. So, um, okay na yung sahod. Minimum yung sahod. Okay lang. Kukuha lang tayo ng experience. Ang ano ko kasi, ang plano ko is tapos yung 6 months contract, then apply to a different position as an analyst kasi meron silang analyst position doon na after mga siguro kapag nakapasok ako doon as an analyst, um, i-work out ko siya up to 3 years to 2 years na nandun as an analyst position. Then after that, I'll be going to, and ito yung goal ko. Accenture, yung pinaka-goal ko for an analyst position or other banks. Pero ang ini-aim ko is Accenture as an analyst position. Data analyst or business process analyst doon. So yun. Yan ang ating objective. Uh, Funny thing is, um, meron ako, ang sabi niya sa akin dati, uh, hindi siya makasigurado sa security na I can bring up to the table. Parang gano'n, gets yun na. So, I will prove that person wrong and be fucking rich. So, yeah. Tapos, mag-ano tayo, magpa-process tayo na siguro around April, mag-ano tayo sa MP2. Mag-ano tayo ng MP2.
Um, Magre-register tayo doon para may investment. I know it's an ugly investment kasi it's a time deposit na compounding, which is yun lang yung nagpapaganda doon. 3 years ata yun. Tanda ko 3 years or 5 years. Pero alam ko 3 years yun. Tapos, ano pa ba? Uh, ano pa ba ang ating ganap? Yun yung pinaka ano ko, objective ko. Tapos, mabayaran ko lahat ng utang ko, ang aking mga loans, ang aking mga debts. Mabayaran ko by around May. I think I can. I can pay off all my debts by that time. Uh, Medyo ngarag lang tayo sa March kasi meron akong due date sa March na around 596K din. So, we'll see what's going to happen. Uh, ano natin yan, i-measure natin yan. Pero yun, yan, mga ano na yan, mga medyo kaba moments natin yan. Pero so far, we're surviving. As a daily, ano, as a daily life ng isang unemployed and recently graduate na nahirapang makagraduate. It took me 12 years or 13 years to be exact. Kasi ang graduation ko is this year, June. So, yeah, it took me around 12 to 13 years because nag-start ako, it was 2012. So, yeah. And I hope all things goes well. And sabi ko nga, ilalaban natin ang lahat. Uh, Magstay ako dito for 5 to 4 years. So, around 34 or 36 years old. Matanda na tayo. I'm old. Guys. So, ayun. Um, so far, maganda naman mga nagiging ganap natin. So, yan yung mga exciting updates sa buhay natin. So, I've achieved something na, at least hindi ako tumagal around a year or some months na, buti hindi umabot talaga ng 4 months or 5 months kasi ang hirap nun. Tapos, last Saturday, nasemplang tayo. Unang semplang natin sa motor. And, yeah. Ito lang naman yung damage. Meron akong sugat dyan sa aking knuckles. And, masakit yung dito ko, around chest area. Kasi, ang funny thing nga, pag nasemplang ka, hindi naman ako hindi aksidente yun eh. Kasi, madulas yung kalye. And, hindi ko ini-expect na sobrang dulas talaga. Ang takbo ko lang is around 30 to 40, which is mabagal in a sense. Yung pagdulas niya, kasi biglang dumulas talaga yung gulong. So, biglang nag-flip akong ganun. The thing is, hindi ko siya kinontra na. Kasi, nung naramdaman ko na pagtapak ko dun sa sahig para i-counterbalance yung sarili ko, para iangat, para hindi ako dumulas lalo, hindi ako bumagsak. Sabi ko, siyang dulas nung kalye. Yung sapatos ko, it was not handling a grip dun sa floor, dun sa ground. So yeah, sabi ko, I just accepted my fate. Buti na lang sobrang kapal nung suot ko nun. Naka-jacket ako. Tapos, meron pa akong suot. Dalawa yung kapote na suot ko. Isang poncho, tapos isang kapote lang talaga. So, yun yung suot ko. So, yung pagbagsak ko, ito lang talaga yung naging sugat ko. This one. Yung pinakamalala, ito. Tapos, yung lips ko, dito, it was busted. Hindi naman sobra.
pero dumugo siya. So, yun lang. And the thing is, I just accepted that. Sabi ko, no, pag, pagbagsak ko talagang ganun, talagang, hindi siya masakit. Siguro dahil ang taba-taba ko. So, ayun, good thing, I'm fat. So, talagang hindi ko siya naramdaman nung pagbagsak ko. That's the crazy part about that one. Tapos, helmets really helps. Legit. Kala ko, um, sa tingin ko talaga, sabi ko talaga nung ano ko, pag nakaipon-ipon ako, if I have enough money, I'll upgrade yung helmet nung jowa ko, nung girlfriend ko. Kasi it's really a necessity when driving a motorcycle. Kasi nung una, kala ko, andyan lang talaga yung helmet na yan, any helmet will work. But, dude, yung helmet na gamit ko, it was Spider helmet. It was Neo Spider helmet. Neo Rush ata to yung helmet ko ng Spider. As in talagang pagbagsak nung tub, malakas talaga yung hampas eh. Bang! Malakas yung hampas. Hindi ko naramdaman. Hindi ko naramdaman yung paghampas ng ulo ko dun sa sahig. Dun sa kalye. It was so soft. Like, it was like a cushion talaga nung sumalo sa akin. I mean, thankful talaga ako with Spider and everything sa helmet nila. And yeah, it really, really, really saved me uh, for those horrifying events. Sabi ko, shit, buti talaga maganda yung helmet. Buti talaga solid yung gawa doon sa helmet and everything. So yeah, I think pag nakaipon-ipon na, hindi siya I think, I'm going to upgrade yung helmet ng jowa ko to a Spider helmet too. So yeah, kasi it's for safety. Pero yun, nasabi ko rin sa sarili ko, um, 2 years from now, or a year from now, I'm going to buy a car instead of motorcycles. I'm going to buy a car kasi mas, yan, safety. Una sa lahat, yun yung pinaka ko, safety. Pangalawa, comfortability. Kung umuulan, hindi na ako mauulanan and everything. Lalo na yung pag matutulog kasi yung yung girlfriend ko is minsan nakakatulog siya sa biyahe, which is a very bad thing when you're driving a motorcycle. So for that reason, yun yung pinaka ko rin, reason ko doon, para makakatulog siya, makakaidlip siya habang may biyahe kami or something. So yeah. Pero yun, the helmet really helps. Hindi siya design, guys, hindi siya design. Use your fucking helmet properly, wear it properly, and yeah, as much as possible, buy a full face helmet instead of half face. Yeah, I have a yung sa akin is half faced lang na helmet. Half face lang siya. Pero guys, if half face man yung helmet nyo, buy a quality helmet, para sigurado ka na safe yung ulo mo kasi hindi mapapalitan yan. Yung yung binti mo, yung braso mo, okay lang siyang wala dyan, pero yung ulo mo pag natanggal yan, you're dead. So sinasabi ko sa inyo, proper equipment, talaga. Siguro bibili na rin talaga ako ng gloves ulit kasi yung gloves ko binaha. So wala na akong gloves, hindi pa ako nakakabili ulit. So yun yung cost nito kasi hindi ako naka-gloves, hindi ako naka ano um, wala akong suot na gloves. So yeah, yan, meron pa akong injured, hindi panay, dalawa, 1, 2, 3, tatlong gasgas. Ito na yung pinakamalala, tapos siguro pasa ng onte. Pero hindi mo siya consider na malaki kasi as in wala siyang walang naging sa akin, uh, um, walang major issue sa katawan ko and everything talaga. So yan, which is nice. Fully support ako kay Spider. Spider saved me. So yeah.
I'm thankful talaga na binili ko 'to. Ah, Spider baka naman, charis! Pero yun, it really did save me. This helmet really saved me. Uh, hindi rin madaling nabasag yung ano ko, yung visor. Yung visor is sobrang tibay, which is nice. Kasi yun yung ano isa rin din sa sa ano nun is buti hindi nabasag yung visor kasi makikita mo may gasgas yung visor na means na tumama rin siya dun sa mismong kalsada. Yan yung ano kasi hindi mo mapapansin yung hindi mo makikita yung tama dun sa mismong helmet, yung gilid yung dito. Makikita mo yung tama nandun sa visor. So, hindi nabasag yung visor, which is very, very nice. Kasi kung nabasag yun sa mukha ko, mas baka nagsugat-sugat pa ako lalo. Tapos, yeah, TR quality. Quality. This helmet is so quality. And yeah, I'm gonna support them all the way. Siguro Spider na talaga ang aking brand. So yun lang. Um, Yun may gasgas yung motor ko. Pero maliit lang naman, pero may gasgas which is so freaking something para sa aking mentality. I can't, guys, I can't. So, siguro pipinturahan ko na lang siya, pero masakit pa rin yung gasgas. Mas masakit yung gasgas ng motor kaysa sa akin nung yung semplang ko na yun. So yeah, yun yung ano ko. Siguro yun yung pinakaunang aksidente ko sa kalye na masasabi. Pero hindi siya aksidente na talaga. More on semplang lang. Buti nga talaga yung wala akong kasunod that time. Nakakatawa yung pagbagsak ko. Ang lakas-lakas pa ng sigaw ni ating na. Kasi may parang nasa harap na store. Excuse me. May nasa harap na store. Tapos si ate, basta ang lakas ng sigaw. Tapos ako, nonchalant lang. Tinayo yung motor, tapos gumilid. Tapos inayos yung kapote and everything. And tapos, broom broom na ako ulit. Tapos, chinek ko, ang nasira dun yung yung push start ko. Which is funny. Sira yung push start ko. So yeah, ayun. Napaayos naman na yung push start and everything. Gumagana naman. Yun lang. Talagang, for everyone na nagmumotor, na manonood or listeners ko na, um, be safe, everyone be safe, kasi hindi natin alam, everything is kalaban mo sa kalye, kahit kapwa mo kamotor, kahit yung mga kotse na yan, kalaban mo sila, madali kang ma-sideswipe, madali kang ma-side out, so everyone, be careful, be extra careful, kasi yan is two wheels lang yan, madali ka talagang dudula sa kalye, lalo na ngayon, maulan ang mga panahon, so make sure na safe ang lahat. Ayan. Bring your kapotes, use a very, very, very good na helmet. Tapos, wear your gloves. And, guys, wear shoes and not shorts, wear pants. It will really save you sa mga galos na madadanas nyo. Yung mga makakapal na pants. Yan. So, if hindi ka talaga gusto mo talaga magmotor, sabi ko sa inyo, use proper equipment. Okay? Ang aksidente, hindi mo alam kung kailan dadating yan sa'yo. Oo, safe ka pa ngayon kasi hindi ka pa na-aksidente or anything. Kasi ganun din ako dati mag-isip na hindi, ano lang yan, ako bahala, kaya ko yan. No. No. Hindi mo alam kung kailan dadating sa'yo yan. It will be just there na biglang peekaboo, bulaga. So, yeah. So, wear your freaking equipments properly. Yung mga taong nagwo-wear ng helmet na parang nasa ulo lang nila, tapos hindi pinababa ng todo. Guys, sinasabi ko sa inyo, hindi napapalitan ng ulo. Okay. Ayan lang. So, so far, wala naman ako. Minonitor ko yung sarili ko. If I have concussion, if I have internal bleeding or anything, I monitored everything. Nung unang gabi, nung Sabado to Linggo,
hindi ako natulog nung gabi nun, um, para ma-monitor if I have concussions or anything. Uh, Tapos, I monitored kung may internal bleeding. Yun, yung pag-monitor nun is makita mo naman yun sa mga, ano mo, urine, sa mga uh, dumi, ganyan. Yo. So, yeah, monitor yun. So, if you ever had an accident or hopefully not, ma-aksidente ka or something, please visit the clinic agad after na ma-aksidente ka. Please, kahit sabihin natin sobrang simple lang yan, oo, mahal, but if you can't, ano kasi, like, hindi mo i-expect mamaya may internal bleeding ka na, meron ka na palang concussion, meron ka na palang namumuong dugo sa ulo mo. So, yeah. So, please visit the doctor. Please visit the hospital or clinics near you. Oo, mahal to see everything, but it's for your own safety, it's for your own good. Okay. Kaya lang aking take for that one. So yeah, yun lang ang ano natin. So yeah, yun yung pinaka-exciting. Sabi ko nga talaga sa sarili ko, shit, ganun pala ma-aksidente. Fuck. Talaga, paano pa yung iba na mabibilis takbo? Mm. Tapos, gugulong, dudulas, sisemplang. Like, yeah, you're gonna die. You're gonna bruise yourself. You will be in a wreck. So, drive safely, guys. And, okay lang malagpasan kayo ng mga mabibilis na kotse, mabibilis na motor dyan. Sa huli, makakarating ka pa rin naman o makakarating kayong lahat sa pupuntahan nyo. Kahit mabagal man yan, kahit mabilis man yan. It's for your own safety. Drive safely. Drive defensively. Lagi mong unahin yung sarili mo. Huwag mong unahin yung yabang, huwag mong unahin yung init ng ulo. Kasi pag ginawa mo yon, you will be road raging. Sabihin natin, may bumubusina sa'yo ng bumubusina sa likod mo. Di pa unahin mo siya. Hayaan mo siyang mauna sa'yo. Hayaan mo siyang bumusina sa'yo. Hanggat hindi mo naman siya nababangga, hanggat hindi mo siya na ano, it's okay. Drive at your own pace. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan. Kung nababagalan sila sa'yo, mauna sila. 'Di ba? Pero, sinasabi ko sa inyo, huwag ka magmamadali sa pagdadrive. Always focus on the road. Focus on your safety. Defensive driving is the key for your safety and the people who are inside your vehicle and for your safety too. Yun lang. Yun lang masasabi ko dyan. So, hindi porket nagka-lisensya ka, dapat maneho ka na agad. Always learn the basics. Yeah, well, tinuturo siya sa mga driving schools. Kasi yung iba, hindi ko naman sinasabing lahat, di na daya yan. And ang ginagawa is fixer. Fixer. So yeah, for anyone, drive safely are out there. Iwas tayo sa aksidente. Lalo na sa mga nagmamotor. Maulan ngayon, madulas ang kalye, and bagalan natin ang takbo. Okay? Yun lang guys. Again, Call Wings here, ang inyong host. Dito muna tayo sa ating mga kaganapan. Oo, maikli lang talaga, maikli lang, update lang to. And I think this is a good one for me to post. So I'll be posting this one later or after this recording, ma-render and everything. I'll be posting it immediately sa aking channel. And baka i-post ko na to sa mga Facebook channels. So, mga Facebook page. So, yeah, we'll see what is up for this one. So, yeah, yun lang. Ito ang ating kwentuhang kalye. Ito ang vlog
sa umagang vlog, sabi nga nila. So, yun lang. Mm, Again, thank you sa lahat ng nakikinig, thank you sa lahat ng nanonood, and I hope everyone is safe, and I hope everyone achieved what they need to achieve. So again, yun, thank you guys. If you have any comments or any suggestions, open yung comment section natin dyan sa baba and do your thing lang. Ito, bigyan ko kayong topic to write on. Ano yung unang aksidente na-experience nyo and ano yung pinaka major na naging parang nagsalba sa inyo para hindi kayo ganon. Pero yan, sa akin, yung helmet ko, yun yung nagsalba sa akin. Naka-helmet ako ng matino, which is nice. Tapos, yeah. And, may isa pang topic, which is, ano yung pinakaunang job mo na nakuha nung ikaw ay graduate. So, ayun lang guys. Again, thank you for listening and I hope everyone enjoy Call Wings. Signing out. Bye guys!